Magandang umaga mga bata! Ako si Teacher Jinmar At ako naman si Teacher Daily. at kami ang magiging guro nyo ngayong umaga. Bago tayo magsimula, maaari na tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Salamat mga bata, maaari na po kayong umupo. Ngayon, tatawagin ko ang inyong pangalan at itaas lamang ang inyong kamay kapag kayo ay tinawag. Dana, Justin, mahusay at nandito kayong lahat. Ngayon naman ay hayaan niyo akong italakay ang mga pangunahing layunin na dapat nating masunod pagkatapos ng ating aralin. Una, natatalakay ang mga karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Number 2, natatalakay ang mga tungkulin ng mga mamamayang Pilipino. At ang huli, natatalakay ang mga tungkulin kaakibat ng bawat karapatang tinatamasa. Ngayon naman mga bata, hayaan niyo akong sabihin ang mga alintugtunin sa ating silid-aralan. Itaas ang kamay bago magsalita. Pangalawa, makinig ng mabuti at umupo ng maayos. Pangatlo, magbigay galang sa isa't isa. Handa na ba kayo mga bata? Ngunit bago tayo magsimula, meron kaming inihandang laro na tinatawag na karapatan o tungkulin Charades Game. Dito ay igugrupo ko kayo sa dalawa at bawat isang grupo sa inyo ay pipili ng isa upang i-representa ang inyong grupo sa pamamagitan ng pag-a-acting at pag-a-aksyon. Ang bawat miyembro ng pangkat ay magtutulungang alamin kung ano ang ina-acting o ina-aksyon ng inyong representable. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Very good mga bata. Handa na ba kayo sa ating palaro? Mahusay mga bata. Nag-enjoy ba kayo? Ngayon, may ideya na ba kayo sa ating panibagong aralin? Mabuti! Ngayon, tatalakayin ni Ma'am Daily ang ating panibagong aralin. Ngayon, tutungo na tayo sa ating bagong aralin. Ang ating bagong aralin ay tungkol sa karapatan at tungkulin. So, ano nga ba ang karapatan? Ang karapatan, ito ay ang mga bagay na nararapat na matamasa o gawin ng isang tao na protektado ng batas o tinataguyod ng lipunan. So, ang karapatan, ito ay ang mga dapat or kailangan nating matamasa bilang tao, nararapat natin ito matamasa. So, bawat tao is merong karapatan. Sunod naman ay ang tungkulin. Tungkulin, ito ay ang mga gawain o obligasyon na dapat gawin ng isang tao batay sa kanyang papel, posisyon o pagiging bahagi ng isang grupo o lipunan. So, bilang mga Pilipino is meron tayong kanya-kanyang tungkulin. Kayo, meron kayong kanya-kanyang tungkulin bilang isang mag-aaral. Narito ang mga halimbawa ng tungkulin. Ang mga halimbawa ng tungkulin bilang isang mamamayang Pilipino paggalang sa bansa. So bilang mga mamamayang Pilipino, is tungkulin natin na igalang ang ating bansa. Sunod is pagsunod sa batas. So bilang mga mamamayang Pilipino, is tungkulin natin na sundin ang batas na ipinapatupad ng mga nakakataas sa atin. Sunod naman is pagbayad ng buwis. So bilang mga mamamayang Pilipino is tungkulin nating magbayad na buwis. Sunod is paggalang sa karapatan ng iba. So, dahil natalalakan na natin kung ano ang karapatan, so tungkulin din natin na igalang ang karapatan ng bawat Pilipino. And the next is maging responsabling mamamayan. So, tungkulin natin ang maging isang responsabling mamamayan para sa ikakaayos ng ating bansa. And the last one is makiisa sa pag-unlad ng bansa. So, bilang mamamayang Pilipino, dapat tayong makaisa or tungkulin nating makaisa upang maging maunlad ang ating bansa. Narito ang mga uri ng karapatan. Ang una is
ang karapatang pantao. Karapatang pantao, ito ang mga karapatan na taglay ng bawat tao, kahit saan man naroon o anuman ang katayuan, tulad ng karapatan sa buhay at dignidad, protektado ng mga pandaigdigang batas. So, ang karapatang pantao po is, ito yung mga karapatan na dapat nating matamasa bilang tao. So, nandito ang kanyang mga halimbawa. Halimbawa, karapatan sa edukasyon. So, bilang tao, may karapatan tayo sa edukasyon. Kagaya nyo, karapatan nyong makapag-aral at makamit ang edukasyon. Ang isa pang halimbawa is ang karapatan sa pagpili ng relihiyon. So, ang pagpili ng relihiyon ay isa sa mga karapatang pantao na dapat matamasa ng bawat tao at bawat Pilipino. Karapatan sa pagpapahayag. So, ang karapatan sa pagpapahayag ay isang halimbawa ng karapatang pantao dahil dito is pinapahayag natin ang ating sariling opinion or pag-unawa. Sunod naman sa pangalawang uri ng karapatan is ang karapatang pambansa. Karapatang pambansa, ito ay ang mga karapatan na nakalaan lamang para sa mga mamamayang Pilipino, tulad ng karapatan na tumakbo sa pwesto at pagmamay-ari ng lupa sa bansa. So, karapatang pambansa, ito yung mga karapatan natin bilang isang Pilipino sa ating bansang Pilipinas. So, sa karapatang pambansa is, nandito yung karapatan natin bilang Pilipino na magkaroon ng lupa, na tumakbo bilang sa politiko, bilang merong katungkulan sa politiko. Ang mga halimbawa ng karapatang pambansa is karapatang pagkamamamayan. So bilang mamamayang Pilipino is meron tayong karapatan sa ating bansa. Kagaya nga nung karapatan sa tumakbo bilang isa sa mga politiko. So isa yan sa karapatan pangbansa natin bilang mga mamamayang Pilipino. Ang karapatan sa pagboto. Ang karapatan sa pagboto ay isang karapatang pambansa. Kung saan dito is tayo ay pumipili ng karapatan natin na pumili ng ating nais na tumakbo or nais nating iboto. Karapatan sa pakikilahok sa pamamahala. Dito is karapatan natin na pwede bilang mamamayang Pilipino, pwede tayong karapatan natin na tumakbo or makilahok sa anumang programa. Ang pangatlong uri ng karapatan is ang karapatang panlipunan. So, karapatang panlipunan, ito ay ang mga karapatan na nagbibigay daan sa tao na makisali at mabuhay ng maayos sa lipunan, tulad ng karapatan sa edukasyon, trabaho, at serbisyong pangkalusugan. So, pag sinabing karapatang panlipunan, ito ay ang karapatan natin bilang mamamayang Pilipino sa ating lipunan. So, bilang mamamayang Pilipino, karapatan natin magkaroon ng edukasyon, karapatan natin magkaroon ng trabaho, at magkaroon ng serbisyong pangkalusugan. So, ang mga halimbawa ng karapatang panlipunan ay ang karapatan sa pagkapantay-pantay sa lipunan. So, bilang mamamayang Pilipino, karapatan natin na magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa bawat tao ay karapatang magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin at dignidad. Karapatan sa pagkakakilanlan. So bilang mamamayang Pilipino, karapatan natin na kilalanin bilang isang Pilipino. Karapatan sa pagkakaroon ng dignidad. So yun nga, bilang isang mamamayang Pilipino, isa rin sa karapatan natin na dapat matamasa is ang magkaroon ng dignidad. At isa pang uri ng karapatan is ang kagalingang pangsibiko. So, kagalingang pangsibiko, ito ay ang kabutihang panglahat na makakamtan kapag ang mga mamamayan ay nagtutulungan, gumagawa ng kanilang tungkulin, at pinapahalagahan ang mga karapatan ng isa't isa, kasama dito ang mga proyekto at serbisyo para sa komunidad. So, ang kagalingang pansibiko is ito yung mga magiging resulta kapag binigyan natin ng karapatan ng isa't isa, sinupot natin ang matungkulin, at kapag nagtutulungan tayo bilang mga mamamayang Pilipino. So ito yung magandang maidudulot ng ating pagkakaisa, pagtutulungan, at pagbigay sa lahat ng karapatan, malayang karapatan, at pagsunod sa mga tungkulin. So, naiintindihan ba mga bata kung ano
tungkulin? So ano nga ba ang karapatan base sa diniscuss ni Teacher Daily? Mahusay. Ngayon, at ano naman ang tungkulin? Sino ang makakapagsabi kung ano ang kanilang mga naunawaan tungkol sa diniscuss ni Teacher Daily? Ano ang tungkulin? Ano naman ang tungkulin natin bilang mamamayang Pilipino? Mahusay mga bata. Ngayon, alam ni teacher na may naunawaan kayo tungkol mga diniscuss ni teacher dito sa harapan. Naintindihan ba mga bata ang pagkakaiba ng karapatan at tungkulin? Mahusay. Ngayon na naintindihan nyo kung ano ang pagkakaiba ng karapatan at tungkulin. Meron si teacher ilang katanungan. Bakit nga ba mahalaga ang karapatan na makapag-aral? So kayo bilang mga estudyante, bakit nga ba mahalaga na matamasa nyo ang karapatan nyo na makapag-aral? Mahusay. So karapatan nyo makapag-aral dahil isa yan sa mga karapatan natin bilang tao at bilang mamamayang Pilipino. So, isa pang tanong is, paano nyo matutupad ang inyong mga tungkulin? Mahusay. Matutupad nyo ang inyong mga tungkulin sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas, sa mga dapat at tamang gawin. Magaling dahil inyong naunawaan ang ating tinalakay, ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain at ito ay ipapaliwanag ni Teacher Jenmar. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 3 pangkat at bawat pangkat ay gagawa ng dula-dulaan na nagpapakita ng pagtupad sa karapatan o tungkulin bilang mamamayan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ngayon ay maaari nyo nang gawin ang inyong mga gawain. At ito ang pamantayan sa inyong gagawin. Mga puntos para sa malinaw na pagpapakita ng paggalang sa karapatan ng pagtupad ng tungkulin. Ito ay nangangahulugang 40%. At mga linya ay simple at naiintindihan, 25%. Lahat ng aktibo sa pagganap, lahat ay magpa-participate, kayo ay makakakuha ng 20%. At nagtutulungan ng grupo, ito naman ay 15%. Mahusay mga bata, talagang pinakita nyo ang karapatan na tungkulin. At kayo nga ay may natutunan kay Ma'am Daily. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pagtataya ng haramin. Ito ay papangunahan ni Ma'am Daily. Nag-enjoy ba kayo mga bata tungkol sa gawain na ibinigay sa inyo ni Teacher Jenmar? Magaling! Ngayon, dahil kayo ay nag-enjoy at alam ko na meron kayong mga naunawaan about sa ating tinalakay, magkakaroon tayo ng pagtataya. Kumuha ng 1/2 sheet of paper at sagutan ang mga sumusunod. Nandito ang panuto sa ating pagtataya. Isulat ang titik ng tamang sagot. So, nakakuha na ba ang lahat ng 1/2 sheet of paper? Very good. Ngayon ay magsisimula na tayo. Number 1. Ano ang ibig sabihin ng salitang karapatan? A. Mga gawain na dapat gawin. B. Mga bagay na nararapat na matamasa o gawin. Or C. Mga utos ng gobyerno. Number 2. Ano naman ang ibig sabihin ng tungkulin? A. Mga obligasyon na dapat gawin. B. Mga pribilehiyo ng mayayaman. C. Mga batas na kailangang sundin. Number 3. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga karapatan ng mamamayang Pilipino? Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga karapatan ng mamamayang Pilipino? A. Karapatan sa edukasyon. B. Karapatan na magnakaw. C. Karapatan sa pagpapahayag ng sarili. D. Number 4. Alin sa mga sumusunod ang isang tungkulin ng mamamayang Pilipino? Alin sa mga sumusunod ang isang tungkulin ng mamamayang Pilipino? A. Pagsuway sa batas. B. Paggalang sa karapatan ng iba. C. Pagdiskrimina sa kapwa. So, number 5. Ano ang layunin ng pagkilala sa mga karapatan at tungkulin ng mamamayan? Ano ang layunin ng pagkilala sa mga karapatan at tungkulin ng mamamayan? A.
kung ano ang gusto. B. Para mapanatili ang kaayusan at mabuting pamumuhay sa lipunan. C. Para lamang makinabang sa gobyerno. Okay, narito ang susunod nating gawain. Panuto. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Ngayon, naintindihan niyo ba kung ano ang panuto ng ating gawain, ng ating susunod sa ating pagtataya? Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Number 1, tungkulin ng mamamayang Pilipino na igalang ang watawat ng Pilipinas. Tama ba o mali? Number 2, hindi na kailangang magbayad ng buwis dahil libre ito. Number 3, tungkulin na sundin ang mga batas ng bansa. Number 4, pwede kang gumawa ng kung ano ang gusto mo kahit makasakit ng iba. At number 5, tungkulin na tumulong sa kapwa at sa komunidad. Ngayon, nandito naman ang panuto sa susunod na gawain. Or kadugtong pa rin ito ng iyong pagtataya. Panuto, sumulat ng 3 karapatan at 3 tungkulin mo bilang mamamayang Pilipino at bilang mag-aaral. So, mga bata, sumulat kayo ng inyong 3 karapatan at 3 tungkulin bilang mga mag-aaral at mamamayang Pilipino. So, naunawaan ba ang panuto? Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating takdang aralin. Sumulat o guhit ng isang pangyayari sa paaralan o tahanan nyo kung saan ay papakita o naranasan ang paggalang sa karapatan o pagtupad ng tungkulin. Panuto, sumulat o guhit ng isang pangyayari sa paaralan o tahanan nyo kung saan ay papakita o naranasan ang paggalang sa karapatan o tungkulin ng bilang isang mamamayan. Ang pamantayan ng pag-score ay nilalaman 50%, creativity ng pagpapahayag 25% at ang kalinisan ay 25%. Mahusay mga bata, marami kayong natutunan. At doon nagtatapos ang aming discussion. Sana ay marami kayong natutunan sa kay Teacher Janmar at sa kay Teacher Derry. That's all. Thank you.